To live is Christ, and to die is gain. From Philippians chapter 1, verse 21. This verse was Paul said when he was in the imprisonment. Kasi ng oras na yon, si Paul ay nakakulong dahil sa nagbabahagi siya ng gospel. Pero sa kabila ng circumstances niya, na nandoon siya sa loob ng kulungan, nandoon pa rin yung boldness niya, na nagbabahagi pa rin siya ng mensahe ng ating Panginoong Jesus. Sinabi niya dito na, for to me, to live is Christ. Para sa kanya kasi, ay namumuhay siya para sa ating Panginoong Jesus. Diba, brothers and sisters, ang pinaka-reason talaga kung bakit nandito tayo sa mundong ito ay mamuhay ng katulad sa ating Panginoong Jesus. At sinabi niya na to die is gain kasi nagbabahagi siya ng salita ng ating Panginoong Jesus. Nandoon yung talagang sincerity niya na magbahagi ng gospel. At talagang naninindigan siya para sa ating Panginoong Jesus. At sinabi niya pa dito sa verse 22 na, if I'm to live in the flesh, that means fruitful labor for me. So, kung si Paul daw ay namumuhay para sa flesh or namumuhay siya para dito sa mundong ito, ang ibig lang niya sabihin noon kapag tayo ay namuhay dito at tayo ay nasa worldly, ginagaya natin o ina-apply natin yung mga makamundong mga gawain dito sa mundong ito, yun ay ipinapakita natin ang sarili lang natin ang iniisip natin. Nagigain nun is yung flesh natin. Hindi yun nagigain para kay God kasi ang iniisip lang natin ay yung pansarili nating kapakanan. At sinabi niya pa na, yet, which I shall choose, I cannot tell. I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. Hallelujah. So, para sa kanya, mas okay na mapahiwalay siya sa mundo na kumbaga is mas okay na siya ay na kay Christ kaysa sa mamuhay siya sa mundo na kung saan ay wala sa kanya si Jesus Christ. So, brothers and sisters, this passage we need to meditate kasi 'di ba, karamihan sa atin sa mundo ngayon ng generation in this last days ay talagang nasa worldly. Talagang ang karamihan sa atin ay namumuhay dito sa mga makamundong mga gawain na kung saan ay ang akala natin yun ang makapagpapagain para sa ating sarili. Pero hindi natin nalalaman at hindi nalalaman ng ating mga kapatid na may hangganan ang pagkakaroon or ang namumuhay sa mga worldly. At lalo na kung wala ka pa kay Christ at ikaw ay nasa makamundo, ay masasabi natin na nanganganib ang buhay ng mga taong nasa mundong ito, kumbaga nasa worldly things sila, lalong-lalo pa ay wala sa kanila ating Panginoong Jesus. At sinabi niya pa dito sa verse 9 na, for it has been granted you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Hallelujah. So, brothers and sisters, ang ibig ipahiwatig dito ni Paul na hindi lang tayo basta maniwala sa ating Panginoong Jesus, bagkos kailangan natin talagang mag-suffer at kailangan natin talagang i-take up ang cross. Kasi hindi ibig sabihin na hanggang doon lang maniwala tayo sa ating Panginoon. Kasi nandun talaga yung suffering, doon talaga yung persecution, nandun yung handa kang magtiis sa kabila ng hirap ng sitwasyon mo. Subalit, alam mo na ikaw ay may kapayapaan sa kabila ng hirap ng sitwasyon mo. Alam mo na ikaw ay may kapayapaan dahil na kay Christ ka. So, ito ang ibig ipahiwatig ni Paul na hindi lang tayo basta naniniwala, bagkos nandoon at nakikita sa pamumuhay natin na nasa atin si Christ. At yung sinasabi natin na take up your cross kasi dadanas talaga tayo ng paghihirap dito sa mundong ito. Kaya nga, 'di ba, brothers and sisters, na
kung sino yung mananatiling tapat sa kabila ng hirap ng sitwasyon at nandun pa rin yung followers pa rin tayo ng ating Panginoon at nandun pa rin yung pananalig natin sa ating Panginoon hanggang sa wakas, hindi natin iniwan ang ating Panginoong Jesus, ay mapalad tayong lahat. Mapalad ka, kapatid. Sa kabila ng hirap ng sitwasyon mo, nandoon ka pa rin, nandiyan ka pa rin, at patuloy na sumasamba, patuloy na pinapasalamatan ng ating Panginoong Jesus, naniniwala ka na magbabago ang sitwasyon mo, na hindi yan forever ang sitwasyon mo. Kung halimbawa man na ikaw ay mamatay, ikaw ay magkakaroon ng gantimpala sa ating Panginoong Jesus dahil handa tayong mamatay para sa ating Panginoong Jesus. Kung handa ka rin na mamatay para sa ating Panginoong Jesus, yun ay magigain para sa iyo. Kasi makakasama mo ang ating Panginoong Jesus. Okay? Kasi meron na mga believers at lalo na mga unbelievers na lalo na yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesus ay hindi nila kayang mamatay para sa ating Panginoong Jesus. Kumbaga, mas gusto nilang mamuhay sa flesh, okay? Mas gusto nilang mamuhay dahil mas nakasanayan nila at nagiging masaya sila sa binibigay ng mundong ito. Subalit, hindi nila alam iyon ang makakapagpabigay talaga ng kaligayahan at hindi rin nila nalalaman na sa kabila ng worldly things na dito sa mundo na namumuhay ka ay magkakaroon ng judgment sa darating na araw kasi nga hindi sila nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, sabi ko, brothers and sisters, kung wala ka pa hanggang ngayon sa ating Panginoong Jesus, if you didn't surrender your life to Jesus, you need to surrender your life to Jesus now. I encourage you that you need to go back to our God and kneeling and repent now, brothers and sisters, upang magkaroon ka ng gantimpala at makasama mo ang ating Panginoon sa kalangitan, upang hindi ikaw ma-perish dahil ang Shekinah Panim ay laging nakahanda na tulungan ka upang ikaw ay malid kay Christ, na mamuhay ka ng payapa sa kabila ng sitwasyon ng hirap na nararamdaman mo dahil kapag may Christ ka ay mararamdaman mo ang peace sa iyong puso at isipan.